Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Maganda naman ang relasyon ng Pilipinas at China kaya hindi na ikakagulat pa kung sa loob po ng taong ito ay mangyayari ang imbitasyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutuparin nitong si Chinese President Xi Jinping na pagdalaw sa ating bansa. Itong sinabi ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz kasaluduyan ng imbitasyon nga ng Chief Executive ng Pilipinas at para kay President Xi na dumalaw dito sa ating bansa dahil naimbitahan ng Pangulong Bongbong siya naman ang nag-anyaya din dito kay President Xi Jinping. Ayon kay Flor Cruz, ngayon ay kapwa-abala at puno ang schedule ng dalawang leader pero ang mahalagaan niya ay naiparating na ng Pilipinas ang imbitasyon o paanyaya para sa pinuno ng China. Bagamat wala pang nakatakdang petsa ng magiging pagbisita dito sa ating bansa, itong si Chinese President Xi Jinping ay tiniyak naman ni Flor Cruz na aayusin ito sa mga susunod na araw o buwan. Una nang sinabi ni Flor Cruz na mahalaga ang face-to-face na pag-uusap ni Pangulong Marcos at President Xi para ho personal na maipabot yung concern ng ating bansa patungo naman sa kanila at ganun din yung usapin sa West Philippine Sea. Bagamat napag-usapan na raw ito doon sa kanilang pagharap sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos ay mas mainam na magkaroon ng mga follow-up. Malaking tulong niya ang unang pagkikita ng dalawa at nagkausap din ng personal ang nasabing mga lider ng magtungo sa China si Pangulong Marcos sapagkat direktang naipabot nito ang mga nangyayari sa bahagi ng West Philippine Sea at iba pang mga usapin na ating kinakaharap dito sa pagitan ng dalawang bansa. May mga usapin kasi na nire-resolve rin hindi lamang ang issue ng West Philippine Sea kundi ang aspetong pangkalakalan. Dito mano ay mainam na mapalakas pa ang trading sa pagitan ng magkapit-bahay na bansa sapagkat ito ay importante upang mapalakas din ang ating ekonomiya sa harap ng pagbangon ng Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Napakagandang balita! Nananawagan ngayon ng marami sa ating mga kababayan na sana'y tulungan ni Attorney Percy Da Costa, si Suspended Bureau of Correction Chief General Bantag, sa kinakaharap niyang kaso. Kanina mangiyak-ngiyak na umamin ang gunman na si Joel Escorial sa kanyang kasalanang nagawa. Aniya, lahat sasabihin ko para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Percy Lapid at Villamor. Hindi umano siya atras, kinutuban umano siyang nanganganib ang kanyang buhay. Ang dahilan daw ng kanyang pagsuko nang lumabas sa mukha niya sa balita nang tukuyin siyang suspect sa krimen. Tinawagan daw siya ng middleman na si Cristito Villamor Palania noong October 15. Sabi raw nito, bibigyan siya ng safe house kung saan siya pwedeng magtago. Sabi ko isama ko yung tatlo. Hindi, huwag na kasi ikaw lang daw ang nakuhaan ng CCTV. Yung tatlo hindi naman daw nakuhaan. Doon ako nag-isip. Sabi ko, pagpupunta ko doon, papatayin ako. Kasi yung pamilya ko, ayaw din isama. Ayaw nilang madamay. Ako lang daw po mag-isa. Nagduda na po ako. Kaya nagdesisyon po ako na sa pulis na lang ako lumapit kaysa doon sa kanila. Kinabukasan October 16. Nakausap daw niya uli sa telepono si Villamor Palania. Dito ibinilin daw na si Villamor ang itinurong mastermind kapag nahuli ng pulis. Pero may isa pa raw itong kabilin-bilinan sa kanya. Doon ko lang ilabas yun pagpatay na daw siya. Pag halimbawa daw mapapatay siya doon, ko na lang ilabas na si Bantag na daw po ang nag-utos na patayin si Percy. Tinira kasi sa radio yung daw ang pabahay at sasakyan ni Bantag. Nasaktan daw po si Bantag kaya nag-utos daw na ipapatay si Percy ni Bantag. Parang namamaalam na siya sa akin kasi daw po pag nalaman daw talaga na dun galing ang trabaho, papatayin daw talaga siya. Ang sabi ko sa kanya na relax ka lang, hindi naman kita ilalaglag. Dagdag pa ni Escorial, nagsisisi daw siya sa kanyang ginawa. Hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Sana maging mapagmatyag si PBBM sa kanyang paligid. Dahil sila talaga ang magiging pollen mo. Please, PBBM, delikado pag di makabalik si Bantag. Magsisibalik yung mga drug lords. Sana ipagpatuloy ang magandang nasimula ni PRRD. Pakitanong lang po kay Secretary Rimulya, bago mamatay si Villamor, ang huling habilin sabi niya sa kapatid niya na pag namatay ako, ituro mo itong tatlong gangster. Tanong, bakit hindi direktang tinukoy ni Villamor si Bantag kung siya man ang mastermind? Grabing eksena ang ginagawa nila kay Sir Bantag. Grabe Tatay Digong, tulungan niyo naman po si Sir Bantag. Hindi kami naniniwala
na dapat paniwalaan ang kabutihan kaysa kasamaan. Isa man lang layunin nila kundi hanapin ng butas si PBBM sa pamamagitan ng pagtumpa kay Lapid at ang dating President Tatay Digong. Kahit ang hindi nakapag-aral, naintindihan kung ano ang kanilang layunin. Masira, mawalang tiwala ang mga Pilipino sa pamumuno ni PBBM. We support Bantag. Antay-antay lang muna tayo. Huwag lang nating madaliin husgahan ang ating mahal na Presidenteng BBM sa mga nangyayari. Okay, punta na po tayo rito sa malaking usapin. Unahin na po natin, no? Acquitted po yung anak po ni Boying Remulla sa kaso po ng drug possession, no? Okay. Alam niyo po, binabasa ko yung mga kakamping at mga dilawan, ano yung reaction nila. Hindi po sila nanawagan ng hindi po nila kinwestiyon eh. Alam niyo kung bakit nila hindi kino-question na bakit si Remulla napalaya? Dapat nakakulong yan, di ba? Hindi po eh. Binabasa ko yung nila. Si Remulla napalaya na. Bakit si Laila de Lima nakakulong pa? yun yung problema nila. No? Yun yung problema nila na pinalaya o naabsuelto yung anak ni Remulla. Pero hindi nila pwedeng banatan basta-basta yung korte na nag-absuelto sa anak ni Boying. Kasi gusto rin nila na yung nakakulong na kanilang leader na si Laila de Lima ay mapawalang sala din. Alam niyo yung dilema nila? May nakakulong sila eh. Samantalang tayo, pwede natin pag-usapan eh kung against ba kayo o pabor kayo sa wala tayong hinihingi. Wala tayong hinihinging kapalit eh. Di ba? Sila kasi, bawal nilang kundinahin yung pagpapalaya kay Boying. Ang tangi lang nilang binabatikos. Bakit pag anak ni Boying, laya agad? Bakit si Laila de Lima, nakakulong pa rin? Hindi nila kina-question na dapat nakakulong yan. Alam niyo yun? Ang kina-question nila, okay, isa lang po yung pwede ko isagot dyan. Sa mga tao na inuugnay pa rin, sa paglaya ng anak ni Boying, inuugnay pa rin. Bago ko sagutin yung gusto nyo talaga sagutin natin. Inuugnay pa rin si Laila de Lima na mapalaya na rin. No? Si anak po ni Boying, real talk po, alam niyo sa mga kaso-kaso, kinakailangan mo kasi na magaling na abogado. No? Wala tayong pag-uusapan dyan. Mayaman ka man, may kapanyarihan ka man, talagang magaling na abogado ang kinakailangan mo para sa manalo ka sa mga kaso. Magaling po yung abogado ni anak ni Boying Remulla, no doubt, no? Magaling yung Kit Belmonte o tsaka yung iba pa. Yung team, nadala nila sa diskurso nila yung korte. Laila de Lima, alam mo, sa totoo lang, may magaling kayong kakampi. Ang pinoproject nyo, pinakamagaling sa lahat. No? Hindi lang po sa pagiging abogado, pinakamagaling. Pinakamagaling na tao sa buong mundo. Harvard, iniimbita kung saan-saan. No? Napakagaling. Mas mahusay pa kay Maria Ressa, pinakamagaling na tao sa buong mundo ngayon. Kung maniniwala kami sa mga sinasabi nyo, mga kakamping at mga dilawan, no? Pinakamahusay na nila lang, hindi po sa profesyon niya lang, ha? Abogado na, doktor pa, konduktor, bailarina, lahat ng katangian, naroon sa tao na yun. Yun yung problema mo, Laila de Lima. Hindi mo kunin si Leni Robredo nang matapos na yung problema. Bakit hindi mo kunin? Si Leni Robredo bilang abogado, ayan po, real talk. Yan po, iba yung sinasabi nila sa kanilang ginagawa. Di ba? Pinoproject nila. Tayo, pag sinabi ko, ako naniniwala ko na napakagaling ni Manong Johnny bilang abogado. Ano po katunayan yan? Noon ko pa sinasabi yan, magaling si Johnny Enrile na abogado, walang talo, etc. Ano ang katunayan na magaling siya kahit 146 years old na si Manong Johnny, magaling pa rin. Siya po ang abogado ni Pangulong Marcos. alam niyo, pag sinabi mong magaling na abogado, si Pangulong Marcos ang abogado siya ngayon ni Pangulong Marcos. Kayo po, isa ka, Laila de Lima, isa ka sa nagsasabi na si Leni Robredo ang pinakamagaling na nilalang eh. Hindi lang po tao eh. No, pinagmamalaki nyo Harvard. 'Di ba? Ba't hindi mo kunin? Maiinggit ka sa anak ni Boying, may magaling na abogado yun. Bakit hindi mo kunin?
Si Laila de Lima, ay si Laila de siya na nga. Lenny Si Lenny Robredo. Robredo, bakit ayaw mo kunin? Okay, speaking, yung pala yung hinahanap ko. Speaking of Lenny Robredo po, mga kapatid. Ito po, naku, natutuwa po ngayon si Lenny Robredo. May balita po. No, kay Lenny Robredo, may balita po. Galing ng Harvard, dumating po sa kanya. At tuwan-tuwa po, alam niyo naman si Lenny Robredo, basta tungkol sa Harvard, ibabalita po yan, no? At ibabalita rin po yan ng lahat ng tao. Lahat po ng mga taga-press people, kahit hindi po kabali-balita, ibabalita po yan. Ito po, ang sinabi ni Lenny Robredo. Lenny Robredo receives Harvard retirement plan offer. Ito po sabi ni Lenny Robredo, ako nakakatuwa naman. Sabi ni Lenny Robredo, nakatanggap po siya ng sulat sa Harvard na retirement plan offer. Dito ko, bakit ka? Ilang taon ka na ba, Lenny Robredo? 56, 57 years old. Natutuwa ka, binigyan ka ng retirement. Bata pa. Na-imagine niyo po ba? Sa kalakasan mo, minsan ka lang naging speaker. Ang binigay sa iyo, ang binigay sa iyo, Lenny Robredo ng Harvard, hindi offer na magturo na sa kanila panghabang buhay. Hindi ka inopera na maging full-fledged professor o magturo na talaga ng yung mga pang 3 taon, 4 na taon. Alam mo kung anong binigay sa kanya? Retirement plan. Ako mahihiya akong siya natuwa pa. Ay, sabi ni Lenny Robredo, ito sinabi ni Lenny Robredo, nakakatuwa. Ay, nakakatuwa naman. Tapos, nabinigyan daw siya ng retirement plan. Sana marunong ka makahalata, no? Ilang buwan ka lang. Actually, ilang araw ka lang nagturo sa Harvard. Ikaw lang yata ang tanging tao. Wala ang trabaho, di ba? Walang trabaho si Lenny. Pwede po siyang maging pwede po siyang maging anong tawag diyan? Maging full-time na professor sa Harvard. Hindi po siya inalok na maging full-time we are inviting you to be our because of your what have you done in your days in Harvard lecturing. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.